Inyo, sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Gandang gabi po, payapaan po ang mga sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa, tungkol po sa bautismo. Bautismo po ang ating paksa. Dalawa po kasi ang bautismo natin dito sa... Dalawa po ang bautismo na turo ng Panginoong Yesus. Dalawa po. Yung isang bautismo po, no, yung babautismohan po tayo ng tubig. Yun po yung unang bautismo. Yung tanda po yun ng pagsisisi sa kasalanan at saka yung para yung dating katawang makasalanan, mamatay na. Yun po yung unang bautismo sa tubig po. Yung unang bautismo, pagpapatay po yun ng katawang makasalanan at sa pagsisisi ng kasalanan, yun po yung unang bautismo. Yung pangalawang bautismo, yun po yung bautismo sa Espiritu at sa apoy. Yun po, pagka naganap po natin yung bautismong apoy, pwede ka na makapasok sa kaharian ng langit. Ganun po, yung bautismong apoy, pagka nakapasa po kayo sa Panginoong Diyos, pwede ka nang makapunta sa langit pag pumasa ka sa bautismong apoy sa Panginoong Yesus. Kasi maraming nagsasabi, marami kasing mga sekta pag pumasok ka sa kanilang iglesia, ligtas na raw eh. Mali pong aral yon. Papasok ka sa kanilang iglesia, ligtas ka na. Mali pong aral yun. Dadaan ka pa sa bautismong apoy bago ka maligtas na totoo. Ganun po. Yung bautismong apoy, yung lahat po ng utos, yun po yun. Yun po may makitid po ang pintuan ng kaharian ng langit, sabi ng Panginoong Yesus. Dalawa po ang bautismo ng tao. Isang bautismo sa tubig, yung tanda ng pagsisisi sa kasalanan, at saka para pagpatay sa katawang salarin. Dating makasalanan sa katawan, para mamatay po yun sa pamagitan ng bautismo. Ganun po, dalawa po ang bautismo sa atin. Hindi po yung sa tubig lang. Ang bautismo sa atin sa tubig at saka yung mali pong aral yan, papasok ka sa kanilang iglesia nila, no? Tapos sabi na, ligtas ka na, dahil yun daw ililigtas. Nabasa nilang pinatungkol nila yung iglesia, yung katawan ni Kristo, mali po yun. Katawan ka ng Panginoong Yesus pag sumusunod ka sa utos. Yun po yun, hindi yung iglesia nyo, papasok ka, ligtas ka na, mali po yun. Makipot ang daan patungo papunta sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoong Yesus, makipot. Bago ka makapunta sa kaharian ng langit, dapat dumaan ka muna sa bautismong apoy. Yun po yung tamang aral ng Panginoong Yesus. Dalawa po ang bautismo sa atin, bautismo sa tubig, saka bautismong apoy. Yun po. Makitid ang pintuan, sabi ng Panginoong Yesus. Tapos, pag pumasok ka rin sa kanilang iglesia, ligtas ka na. Mga mali pong aral yun, mga bulaan po yun. Hindi po yung sugo ng Diyos, mali yung po mga aral. Ito sabi ng Diyos, makitid ang pintuan. Kailangan dumaan ka muna sa bautismong apoy para maligtas ka. Yun po yung tamang aral ng Panginoong Yesus. Ito po sa may Mateo 7:13. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan. Yun, makipot ang pintuan eh. Sapagkat malawang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami doon nagsisipasok. Maraming nagsisipasok sa malapad na pintuan eh. Patuloy ko po. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaunti lang nakakasumpong sa buhay. Kasi nga, makitid ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay. Doon,
makitid po ang pintuan. Kailangan dumaan ka muna sa bautismong apoy para sigurado kang ligtas ka. Mali po kasing aral yun nabasa nila yung verse na gano'n ang ililigtas daw yung iglesia. O iglesia nga ililigtas pero hindi kayo yon. Yung mga taong tumanggap na ng bautismong apoy, sila po yun. Yun yung tunay na iglesia. Ang iglesia po, yun, yung mga tao na nakatupad ng buong utos, yung dumaan sa bautismong apoy. Nabasa nila yung verse, ganun, Gawa 20:28, sabihan, sila raw yun. Yun daw ililigtas, dahil yun daw yung katawan. Mali pong aral yun. Ang katawan, yung mga tao, yung mga sumusunod, yun po yung mga iglesyang tunay. Pero yung dumaan po yun sa bautismong apoy, ang turo nila pag pumasok ka ligtas ka na kasi nga yun ang ililigtas yung katawan. Mali pong aral po yun. Kailangan dumaan ka muna sa bautismong apoy bago ka maligtas. Yun po yung tamang aral ng Panginoong Yesus. Tayo po kasi meron po tayong dalawang bautismo sa tubig at saka sa Holy Spirit. Babautismoan tayo sa Holy Spirit. Ganun po. Kailangan mabautismoan muna tayo sa tubig. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, Ito muna sa Marcos, Kasi yung bautismo sa tubig, tanda lang yun ang pagsisisi sa kasalanan, tapos yung katawang salarin para magiba, huwag na tayong maalipin ng kasalanan. Ito po yung unang bautismo dapat sa tao, yung turo ng Panginoong Yesus. Hindi po yung yung bubusan ka ng tubig sa noo, gayang ginagawa ng mga pare, mali po yun, binubuhusan sa noo, mali po. Kailangan yung nilulubog po sa tubig, yung nililibing yung katawan. Yun po yung tamang bautismo, binyag, yung nilulubog po sa tubig. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan sa Marcos 16, kailangan ito po yung tanda ng pagsisisi muna. Dalawa po kasi ang bautismo sa atin Bautismo sa tubig, saka bautismo sa apoy, saka sa Espiritu ng Diyos. Pero yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yan. Itong sabi niya, ito sa Mateo, Kasi nagbigay siya ng halimbawa, Ito po sa Mateo 3:13. Na magkagaya na paroon si Jesus mula sa Galilea at tumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismoan niya. Tatapat ibig siyan sa salain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismohan at ikaw ang paririto sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Na magkagayon, pinayagan niya siya, Yung baptize kasi, yung tanda rin yun ng pagsunod sa katwiran ng Diyos. Sabi rito, ganyan na narapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Ganon. Kailangan susundin natin buong utos ng Diyos. Yun po yung tamang aral. Kasi ang Panginoong Yesus nagpabaptize hindi naman siya nagpabuhos sa noo Kaya mali po yung ginagawa ng mga ibang sekta dyan na binubuhusan na lang sa noo. Dapat po pinabaptize, nililibing yung katawang salarin sa tubig. Ganun po. Babasahin ko sa inyo muli. Kasi ang Panginoong Yesus, tumupad siya ng buong utos Yun po yung tamang aral, yung bautismo apoy, yung tutupad ka ng utos para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ikaw yung alagad ng Panginoong Yesus. Tumupad siya. Basahin ko sa inyo muli. Kasi nagbigay siya ng halimbawa na dapat nating sundan, tularan. Dito po sa Mateo 3:13. Na magkagaya na paroon si Jesus mula sa Galilea at tumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismoan niya. Datapat ibig siya sa salain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan na ako'y iyong bautismohan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Yung pagbautismo, yung tanda yun ng pagganap ng buong katwiran, pagsunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Para katunayan, may
meron kang pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, ang sumampalataya, maliligtas eh. Ang di sumampalataya, parurusahan, di ba? Sabi sa Marcos. Pero yung baptize na yon, yung tanda lang yun ng pagsisisi sa kasalanan, na tatalikod ka na, ganun. O, tapos magbabagong buhay ka. At saka yung tanda yun na patay ka na sa kasalanan pagka na-baptize ka na sa tubig, ganun po. Lalakad ka sa panibagong buhay. Kasi ang tamang babautismohan tayo sa apoy sa espiritu eh. Yun po yung tamang aral. Dalawa po ang bautismo sa atin. Bautismo sa tubig, saka bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ito, tanda lang yun ang pagsisisi ng kasalanan, yung bautismo sa apoy, ay sa tubig. Ito po sabi ni sa Mateo 3:11. At sa katotohanan, binabautismohan ko kayo sa tubig. Sa pagsisisi, o yan, sa pagsisisi lang yun sa tubig, pagsisisi lang muna yun. Dapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ayun, babautismohan ka muna sa Espiritu Santo at saka sa apoy bago ka maligtas, makapunta sa kaharian ng langit. Iba dyan yung turo pumasok ka rito sa aming sekta ligtas ka na dahil yun daw yung ililigtas Nabasa nila yung verse na Gawa 20:28, saka yung ang katawan ililigtas, sila raw yun, mali pong aral yung ganun. Kailangan mabautismohan ka muna sa Espiritu Santo sa apoy bago ka maligtas. Yun po yung tamang aral, yung mabautismohan ka sa Espiritu Santo sa apoy bago ka makapunta sa kaharian ng langit. Kasi binabasa nila yung yun daw yung ililigtas, yung katawan, yung iglesia. Mali naman ang pagkakahulugan nila. Iglesia nga ililigtas, no? Pero yung mga nakatupad na sa baptismong apoy yun, yung alam na yung aral ng Diyos, sinunod, ganun po. Kasi nabasa nila yung 20:28, sila raw yun Yun daw yung ililigtas Ito, basahin ko sa inyo nga yung sinasabi nila rito. Sa Gawa 20:28. Yun po yung tamang aral, yung mabautismo ka sa Espiritu sa apoy, ikaw na yung maliligtas. Yun po, yung tamang aral. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi binabasa nila to Yun tayo ililigtas yung sila raw yung iglesyang tinupos Ginamit nila yung verse, tapos sila raw yun. Hindi naman nila alam kung paano. Ito raw yung ililigtas, yung katawan daw, sabi nila Basahin ko nga sa inyo sa Gawa 20:28. Ingatan nga ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun daw yung iglesia, sila rin nabasa nila yon, sila raw yung binili ng dugo. Mali naman yung aral nila. Hindi ililigtas yung katawan, yung iglesia. Ang iglesia po, yung mga tao po yon, yung tumupad ng utos, kahit sa buong sanlibutan, pwede. Kasi nga, sabi ng Panginoong Jesus, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, o lahat ng mga bansa yung mga iglesia, yung mga tao yun nasusunod. Hindi yung dito sa Pilipinas, nag-aakin sila tunay iglesia, mali naman yung aral nila. Kasi yun daw ililigtas yung katawan. Ito sabi rito ng ito yung binabasa nila sa siya raw yung ulo. Ito sa may Efeso 5:21. Patuloy. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Maan ka sa sa bautismong apoy, yun po yung tama. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Kailangan dumaan ka sa bautismong apoy. Ito sabi ng Panginoong Yesus sa Marcos. Yun po yung kaligtasan, yung dumaan ka sa bautismong apoy. Ikaw yung tunay na iglesia pag dumaan ka sa bautismong apoy. Ganun po yun. Yung iglesia nyo naman
kayo nasusunod, hindi ang Diyos eh. Tapos sabihin nyo kayong tunay na iglesia. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Ito po sa may Marcos 10:35. Ito sabi sa Marcos, no? Sa 10:35 ni Marcos. Ito po. Nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, no? Sa kanya nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na maupo kami, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa at sa iyong kalwalatian. Tatapos sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi. Makaiinom ba kayo sa sarong aking iinuman? Mga babautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin. Sinabi nila sa kanya, kaya namin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na binautismo sa akin, babautismuhan kayo. Ayun o, kung paano yung bautismo sa Panginoong Yesus, ganun din po yung bautismo sa atin. Yung po yung larawan ng bautismong apoy. Hindi yung sinasabi nila, papasok ka rin sa kawan nila, ligtas ka na, mali po yun. No? Itong sabi ng Panginoong Yesus, muli basahin ko sa inyong muli ito. No? Kasi nga, yung bautismo sa Panginoong Yesus, ganun po rin yung bautismo sa atin. Dadaan tayo sa bautismong apoy lahat, gaya sa Panginoong Yesus. Bago ka maligtas, ganun po, hindi yung papasok ka sa kawan nila, iligtas ka na. Mali pong aral yun. Pasok ka sa kanilang iglesia, tapos sila nasusunod, hindi yung Panginoong Yesus. Mali pong mga aral. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Marcos 10:35. At silapit sa kanya si Santiago at si Juan, sa mga anak ni Zebedeo na sa kanya nagsipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyo'y aking gawin? At sinabi niya sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami sa isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa at sa iyong kalwalatian. Datapos sinabi sa kanila ni Jesus, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makaiinom ba kayo sa sarong aking iinuman? Mga babautismuhan sa bautismo na binautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman, iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Ayun o, yung babautismuhan din lahat ng tao, gaya sa Panginoong Jesus, ganun po. Ayun po yung bautismong apoy, yung bautismong apoy na kailangan lahat ng tao dumaan doon. Hindi yung po yung tunay na kaligtasan. Yung dadaan ka sa bautismong apoy, hindi papasok ka sa kawan mo, ligtas ka na. Mali pong aral yun. Mali pong aral yung mga pinaggagawa nila. Yung bautismo sa Panginoong Yesus, doon po dadaan ang lahat ng tao. Kailangan bautismohan ka muna sa gaya ng binautismohan sa Panginoong Yesus bago ka maligtas. Kaya mali po yung aral na sinasabi nila, papasok ka sa kawan nila, ligtas ka na, mali po yun. Ito sabi ng Panginoong Yesus, ano ba yung bautismo sa Panginoong Yesus? Yung maganap na yung kasulatan sa Kanya, yung siya papatayin, o luluroan, ganun po. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito muli, basahin ko sa inyo muli. Sa Lucas 12:50, datapat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. Ayun o. Yung kahirapan na ginanap ng Panginoong Yesus, no? Sa hirap, ganun din dadaan ng tao para maligtas. Hindi papasok ka sa kawan ligtas ka na. Maling aral po yun. Lahat ng tao dadaan sa bautismo ng gayang binautismo sa Panginoong Yesus. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli rito.
Kasi yung sabi ng Panginoong Yesus dapat dadaan ka sa bautismo rin ng gaya ng nangyari sa Panginoong Yesus. Ito sabi niya, At sinabi nila sa kanya, ito sa Marcos po, 10:39, at sinabi nila sa kanya, kaya namin, at sinabi sa kanya ni Jesus, sa sarong iinuman, ay iinuman kayo. Sa sarong aking iinuman, iinuman ninyo. Sa bautismo na binautismo sa akin, babautismoan kayo. Ayun, Yung saraw na iinuman ng Panginoong Yesus, iinuman din natin yon para sigurado kang ligtas. Hindi papasok ko sa kawan, mali po yun. Basahin ko sa inyo muli. Sinabi nila sa kanya, kaya namin, at sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na binautismo sa akin, babautismoan kayo. O tanyo nga, parehas ng bautismo yung tao sa Panginoong Yesus. Kung paano yung nangyari sa Panginoong Yesus, nahirap, ganun din daranasin ng tao para maligtas. Mali po aral yung papasok ka sa kawan, ligtas ka na. Ano ba yung nangyari sa Panginoong Yesus? Yung naganap sa kanya lahat ng mga utos. Bago ka makapunta sa karya ng langit, bago ka maligtas. Mali yung mga aral dyan na pasok ka sa kawan nila, ligtas ka na. Mga bulaan po yun. Ito, yung nangyari sa Panginoong Yesus, dito po kasi daraan lahat ng tao. Daraan, iinom sa kanyang saro, sa bautismo sa Kenya, babautismo din tayo. Yun po yung tamang aral ng Diyos. Ito po sa Lucas 24. Ito yung natupad yung utos sa kanya, sa kasulatan. Lucas 24:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo sa inyo pa na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Yung matupad yung bautismo sa kanya, sa Panginoong Yesus, yun siya'y papatayin, luluroan, ganon. Yun, yung namatay siya, yun yung bautismo sa Panginoong Yesus. Lahat ng tao dadaan doon sa bautismong apoy. Kailangan dumaan ka sa bautismong apoy para maligtas ka. Kaya mali pong aral yung sabi nila pasok ka, ligtas ka na. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, kailangan matupad mo yung buong utos para sigurado kang ligtas. Kaya yung sabihin mo, pasok ko sa kawan dito, ligtas ka na, maling aral yun. Kinuha nyo nabasa nyo yung verse, tapos kayo na, mali pong aral yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang bautismong apoy sa atin, yung maganap natin yung utos. Yun po yung tamang aral. Ito sa 17. Ng Lucas 5:10. Ito sa Lucas. Sabi ng banal ng Panginoong Yesus. Ito po sa 17 ng Lucas 5-10. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon ko ng pananampalataya na silaki ng isang butil ng binilang mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kay tatalimahin. Datapat, sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na magbalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaganda mo ako ng hapunan at magbikits ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. Saka kumain at uminom. Ipapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya. Gayun din naman kayo, pag nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos. Inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawan.
gawin. Ayun o. Yung pag nagawa na natin yung utos ng Diyos, yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi papasok ka sa kawan ng mga iglesia ng Ambulaan, ligtas ka na, mali po yun. Maling aral po yun. Yun daw ililigtas. Kailangan maganap mo yung utos. Kailangan dumaan ka sa bautismong apoy, saka espiritu. Ito, basahin ko sa inyong muli. Itong tamang aral, yung maganap na yung buong utos, yun po yung bautismong apoy na tinutukoy. Babautismon tayo sa apoy at saka espiritu. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Lucas 17:10, kaya hindi naman kayo, pag nagagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos. Ayun o. Pag nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos. Inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawin. O yun o, pag naganap yung utos, yun po yung tunay na kaligtasan, yun po yung bautismong apoy na tinutukoy. Yan, dadaan po ang lahat ng tao ron sa bautismong apoy. Dalawa po ang bautismo sa atin, sa apoy, saka sa tubig, saka sa espiritu, ganun. Ayun po, yung tunay na kaligtasan. Yung bautismo sa tubig, tanda lang yun na pagsisisi at saka pagpatay sa katawang salarin. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Pagka kasi nabautismuhan ka na, patay ka na sa kasalanan nun. Patay na yung dati mong kasalanan, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, Dalawang bautismo sa atin. Dalawang bautismo po sa atin. Bautismo sa tubig. At yung pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Upang ang katawan sa larin ay magiba. At nang sagaye, wag na tayong maalipin ng kasalanan. Yun. Tanda lang yun ang pagpatay sa kasalanan, yung bautismo sa tubig. Para hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Ganun. Tanda yun ang pagsisisi para yung dati nating pagkatao, patay na yun sa kasalanan. Yun. Patuloy ko. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yun. Yung dati mong kasalanan, pinatawad na yun. Ligtas ka na sa kasalanan pag nabautismo ka sa tubig. Kaya dalawa po yung bautismo natin, yung kailangan mabautismo ka sa Espiritu Santo at sa apoy. Yun po yung tunay na kaligtasan ng tao. Ganun po, God bless po. Sana naiintindihan nyo na ang bautismo sa atin ay dalawa. Sa bautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi sa kasalanan, at saka pagpatay sa katawang salarin para mabuhay tayo ng panibagong pamumuhay. Yung bautismo naman sa apoy, kailan dadaan pa tayo dun sa bautismong apoy saka sa espiritu. Yun po yung tunay na kaligtasan. Dalawang bautismo natin. Hindi yung papasok ka sa kawan doon, ligtas ka na, maling aral po yun. Hindi sila sugo, maling aral nila. Yung bautismong apoy na yon, matindi yun. Matindi po yung bautismong apoy. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa Lucas. Ito po sa Lucas, sa Kasi yung bautismong apoy, yung bautismong apoy, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yung ayaw, yung gusto mo ayaw ng Diyos, hindi mo gagawin yon. Ito sabi ng banal na kasulatan, Dito sa, sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi ikaw pwede maging alagad ko kung hindi ka tatanggi sa iyong sarili. Ito po sa 14. Ito po yung bautismong apoy. Ang bautismong apoy, yung lahat ng utos ng Diyos. Kumbaga, yung lahat mong yung gusto mo, pero ayaw niya, yun. Pag nakadaan ka na doon sa pagsubok na yon, pwede ka nang maligtas. Ikaw na yung papasok sa kaharian ng langit. Hindi yung papasok ka sa kawan nila, ligtas ka na. Naku po, delikado po yan. Ito po sabi ng Panginoong Yesus, sa may 14 ng Lucas, 25. Nagsisama nga sa kanya ang lubang maraming tao at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang tao na paririto sa akin,
hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae o pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi maaring maging alagad ko. Ayun, no? Kailangan mapoot ka muna. Ito yung matinding bautismong apoy na tinutukoy ng Panginoong Yesus. Kailangan mapoot ka muna sa mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, o pati sa sarili mo. Ibig sabihin nito, no? Yung hindi mo ibigin yung mga kapatid mo ng gaano, pati yung kasi yung sarili mong nasa kailangan hindi mo susundin Yung po yung bautismo apoy. Patindi-tindi po yun. Tapos yung iba dyan papasok ka lang sa kanilang kawan, ligtas na, mali po yun. Ito, patuloy ko po, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaring alagad ko. O hindi maaring alagad ng Panginoong Yesus pagka yung hindi mo sinusunod yung utos niya. O, gano'n, no? Sabi niya rito, ito po yung matinding bautismong apoy na tinutukoy. Yung bang hindi mo ibigin yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo. Matindi po yun. Kailangan makalampas ka doon. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Sabi pa nga ni Pedro kailangan iiwan mo lahat yung sarili mong nasa bago ka, yung lahat ng gusto mo, iiwan mo yon, iwawaksi mo yon. Yung matinding bautismong apoy. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Kami nagsisunod sa iyo. Kailangan yung sarili mong nasa, iwawaksi mo. Yun yung ibig sabihin nun. Para, yun yung bautismong apoy po. Iba dyan yung aral pasok ka na lang sa kanila, ligtas ka na mali-mali yung mga aral Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Lucas 14:25, magsisama nga sa kanya ang lupang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanila sinabi, kung sino mang tao ay pumaparito sa akin, hindi na popoot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae, at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi maari maging alagad ko. Yun nga, kita nyo nga to, kailangan kapotan mo muna yung sarili mo, bago ka maging alagad ng Panginoong Yesus. Kailangan mapuot ka muna sa sarili mo. Ibig sabihin lang ng mapuot sa sarili, no? Yung halimbawa, gusto mo ng maraming babae, maraming lalaki, tatanggi mo po yun. Ganun po ibig sabihin nun. Yung masarap sa'yo, itatanggi mo yun. Uunahin mo yung aral ng Diyos na tinuturo. Kailangan pasanin mo yung krus niya, yung mga utos. Ayun, sabi rito, kailangan pasanin mo yung krus mo, yung mga aral, bago ka maligtas. Ganun po yun. Hindi papasok ka sa kawan mo, iligtas ka na. Mali aral po yun. Ito, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus, at sumusunod sa akin, hindi maaari maging alagad ko. Magdala ka ng, sabihin niyo yung krus na to, yung mga aral, yung mga utos, para maging alagad ka ng Panginoong Yesus. Kung di mo papasanin yon, hindi ka magiging alagad ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Yun po yung matinding aral ng dito, ng Panginoong Yesus. Kailangan mapuot ka muna sa mga kapatid mo, tatay mo, nanay mo. Yun po yung bautismong apoy na tinutukoy. Yung sabihin tatanggi mo yung mga gusto nila. Halimbawa, gusto nila, mali naman, tatanggihin mo. Siyempre, mapuput ka sa kanila noon, di ba? Mali ang gusto nila ayaw ng Diyos noon Siyempre, mapuput ka sa mga kapatid mo, mga tatay mo, nanay mo. Tapos, gusto mo. Tapos, hindi ka na, ayaw ng Diyos. Kailangan kaputan mo muna yung sarili mo, bago ka maging alagad ng Panginoong Yesus. Yun po yung bautismong apoy na tinutukoy. Hindi papasok ka sa kawan ni mo, ligtas ka na. Mga bulaan, mga maling araw. Ganun po, kailangan sa saro kasi ng Panginoong Yesus, iinom tayo doon. Lahat tayo iinom. Yung bautismo sa Panginoong Yesus,
babautismohan din tayo. Yung sarong iinuman niya, iinuman din natin. Yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi yung papasok ka sa kawan mo, ligtas ka na. Dahil nabasa nyo, hindi yung ililigtas. Ginamit yung verse, tapos kay ililigtas. Mali naman ang paggamit nyo. Mali po yun. Okay to, basahin ko sa inyong muli rito, no? Kasi yung saro, yung ininuman ng Panginoong Yesus, no? Yung ininuman niya, ibig sabihin, yung tinupad niya yung utos, yung ininom niya, yung tinupad niya yung utos, dapat tupadin din natin, o yun po yung binautismo sa kanya, ganun din, para ka maligtas, hindi yung papasok ka sa kawan, ligtas ka na, mali po yun. Ito, basahin ko sa inyong muli, dito, sa may Marcos 10:38. Dapat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makainom ba kayo sa sarong aking iinuman? O mababautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na binautismo sa akin, babautismohan kayo. Ayun, kailangan mabautismohan ka rin. Mainman mo rin yung sarong ng Panginoong Yesus. Mabautismohan ka rin sa bautismo sa Panginoong Yesus bago ka maligtas. Hindi papasok ka sa kawan, ligtas ka na. Maling aral po yun. Yun po, yung bautismong, ibig sabihin yung saro, yung utos po yun. Yung maganap natin yung utos. Sabi nga, kung maganap niyo yung utos na ito, maaliping walang kabuluhan kami. Kaya nga sabi rito sa Ecclesiastes, ganito, pag maganap mo yung utos, yung doon ka na maliligtas, yun yung tamang aral ng banal na kasulatan, hindi papasok ka sa kawan, ligtas ka na, mali pong aral yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Pag naganap na yung utos, doon yung po yung tunay na kaligtasan, yung dumaan ka na sa bautismong apoy, saka sa Espiritu. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Sa Lucas 17:10, gayon din naman kayo, pag nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos. Lahat ng mga bagay na iniutos. Yung sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginanap namin ang katungkulan namin gawin. Yung katungkulan, yun po yun. Yung katungkulan, yung mga utos po yun, ibig sabihin. Yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi papasok ko sa kawan, ligtas ka na. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, dito sabi sa Ecclesiastes, basahin ko sa inyo sa Ecclesiastes, kasi itong buong katungkulan ng tao, sabi rito, dito sa 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung maganap mo yung utos, yun yung buong katungkulan ng tao. Yun po yung tunay na kaligtasan, yung tinutukoy ng Panginoong Yesus, yung bautismo sa Espiritu at sa apoy. God bless po. Sana po naintindihan nyo na tayo dadaan sa dalawang bautismo. Bautismo sa tubig, sa